Paglabas sa kanto ng tricycle na yan, bigla itong nasalpok ng paparating na van sa San Nicolas, Pangasinan. Tumila po ng tricycle. Ayon sa mga pulis, hindi napansin ng tricycle ang intersection kaya nagdire-diretso ito ng takbo. Sasagutin ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng sugatang tricycle driver. 13 na ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Enteng ayon sa Office of Civil Defense. Umakyat sa 8 ang namatay sa Rizal matapos matagpuan ang 11 sa 3 nawala dahil sa landslide sa Antipolo. May report si Emil Sumangil. Bumagsak sa ilog ang bahay na yan sa lakas ng pagragasa ng Pinilla River sa Rizal kahapon. Bago yan, nakalabas naman ang nakatira raong pamilya, 3 bahay at 1 dike ang gumuho. Tinangay rin ng ilog ang bahay ni SK Kagawa Joshua Sanggalang. Lampas tao ang baha sa ilang lugar, maraming humingi ng saklolo mula sa mga bubungan. Nagbayanihan ng mga residente para makaligtas. Lubog yata yung bahay namin. 4 na barangay lumubog sa baha kahapon. Nakakaiyak. Paghupa ng baha kanina, naiwan sa kalsada ang sangkatutak na putik at iba pa. Oh my God, ano to? Putik din ang iniwan ng baha sa Baras Rizal sa barangay San Luis, Antipolo. Tinangay ang buong bahay at 5 miyembro ng pamilya Negro. Halos-halo lang po parang 10 minutes lang po yung pangyayari. Biglang mayroong magasang tubig at wala na. Dala na po sila. Patay na nang matagpuan sa ilog ang 1 taong gulang na bata at kanyang nanay. Nahanap ang labi kanina ng 1 sa 3 nawawala. Pahirapan ang rescue operation dahil sa mayang buhos ng ulan, ang tubig mula sa Antipolo rumagasa kahapon pakainta. Napakabilis ng pagtaas ng tubig. Baha na naman. Di raw yung kinaya ng bakod ng ilang subdivision kaya bumigay at lumala ang baha ayon sa lokal na pamahalaan. Ayan, PWD, yung bata. Lubog ang lahat ng 7 barangay sa Cainta, 700 pamilyang inilikas. Sa Ortigas Avenue Extension, 12 oras na natrap sa ilalim ng tulay ang isang lalaki matapos madulas at mahulog sa ilog. Pumasok po ko sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim, na madilim. Wala na, blanca. Wala akong makita kahit ano. Puro basura ang nakakapa ako. Tapos iniano na ako, tinatangin ulit ako pa ilalim. Pwede may nakapitan akong kahoy. Yun, may pako nga, yun, nagpako ako. Pero yun yung nag-save sa akin. Yun yung pinantukod ko. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ng Calabarzon Police ang 2 suspect na gumagamit ng ambulansya para makapagbenta ng iligal na armas. Isa sa mga naaresto sa Calamba, Laguna, hepe ng isang barangay police security office. Ayon sa mga pulis, ginagamit ng mga suspect ang ambulansya bilang cover sa kanilang gun running activities. Isang lalaki rin sa Balayan, Batangas ang naaresto matapos magbenta ng 2 baril sa isang undercover police agent. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi nawaldas ang confidential funds ng kanyang tanggapan noong 2022. Sa text message niya sa GMA Integrated News, sinabi ng BC na walang misuse ng anumang pondo. Ang meron daw, walang katapusang political attack mula sa alyansang Makabayan Romualdez Marcos para itago ang totoong problema ng bansa ngayon. Anya, dapat magtrabaho muna bago politika. Wala pang tugon ng Kamara at ang Malacanang sa pahayag ni Duterte. Sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP, 73 million pesos ang pinatawan ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit. Ang Notice of Disallowance ay ini-issue ng COA para sa mga transaksyong posibleng may irregularidad. Matapos namang maungkat sa budget hearing sa Kamara ang confidential funds ng DepEd sa ilalim ng liderato ni Duterte, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na hindi pwedeng maghugas kamay ang ilang opisyal ng DepEd. Dapat anyang managot ang sinumang may partisipasyon sa paggamit ng pondo. Wala pang sagot si VP Sara hinggil dito. Inalmahan ng Kingdom of Jesus Christ ang paghuhukay umano ng PNP sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, walang karapatan ng pulisya na maghukay dahil arrest warrant lang ang hawak nito. Sinubukang pumunta ni Torion sa basement pero hinarang siya ng mga pulis. Pinabulaanan ng PNP ang paghuhukay sa compound. Ayon kay Davao Regional Police Director Nicolas Torre, hindi nila kailangan ng search warrant para galugarin ang compound. Naniniwala rin daw sila na nasa compound lang si Kibuloy, bagay na tinawag na katawa-tawa at hindi kapani-paniwala ni Torion, lalo't ibinuhos na raw ng pulisya ang lahat ng resources at high-tech equipment nito para lang hanapin si Kibuloy. Mahigit 80,000 pamilya na ang naapektuhan ng bagyong Enteng batay sa tala ng DSWD.
Kabilang ang ilan sa mga lugar sa Luzon na baha pa rin hanggang ngayon. May report si Ian Cruz. Umapaw ang baha at umabot na ito sa tulay na yan sa Ilagan City, Isabela. Hindi muna pinadaan ang mga motorista. Hindi rin madaanan ang tulay na ito sa San Agustin matapos umapaw ang ilog. Sa bayan ng Angadanan, mahigit 30 baka ang nalunod matapos anurin ng ilog. May mga nalunod ding kalabaw sa bayan ng Quirino. Ang ilang motorista sa Ilocos Sur stranded dahil sa landslide sa Suyo Cervantes Road. Nakakaranas pa rin ng malalakas na ulan sa Kasiguran, Aurora. Nasira na ang ilang tanim na palay at mais. Hindi na po yan may salba. Meron ka man dyan makuha, konting-konti na lang. Sa bayan ng Dinalungan, isang mangingisda na pumalaot noong Biyernes ang patuloy na hinahanap. Saan si tatay daw? Tatay. Saan siya? Dagat. Nagano siya? Urupis. Papa. Uwi ka na. Uwi ka na, tatay. Kagabi, pabugso-bugsong ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Cagayan. Mahigit 100 katao na ang inilikas sa 4 na bayan. Ang baha naman sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan, hindi pa rin humuhupa hanggang ngayon. Sa Peñaranda, Nueva Ecija, mahigit 50 katao ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig sa dam. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 na pamilya sa bansa ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 16 milyon na halagang tulong na ang naipamigay nila sa mga nasalanta. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Urbanization ang isa sa mga itinuturo ng Department of Environment and Natural Resources na nagdulot ng pagbaha sa matataas at mabundok na bahagi ng Rizal Province. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos Primo David, nagdudulot ng pagbaha ang pagdami ng mga sementadong struktura. Wala na raw kasing lupang sisip-sip sa tubig ulan. Pareho rin daw ang epekto nito sa pagko-quarry. Pero matagal na raw kanselado ang permit sa pagmimina sa Upper Marikina Watershed na isang protected area. Sa labas naman ng naturang protected area, 1% lang daw ang may quarry. Kailangan natin tignan yung scale. Opo. Gaano karami yung quarry, gaano karami yung kunyari built-up area. Medyo pareho yung epekto nila. Pagka quarry ka, tinanggal mo yung forest cover ng isang lugar. Ganon din ang epekto kasi pagka urbanized area na kung saan sementado lahat. Opo. Parang bato rin yung kinatatayuan mo at walang sisip-siping tubig. Kung binahangin yung sasakyan dahil sa bagyong Enteng, pwede nyo pa yan maisalba. Ang Tip Talk sa report ni Katrina Son. Hindi lang isa, kundi 2 beses na lubog sa baha ang mga sasakyan ni Francis Aureliado. Ang una noong bagyong Ondoy. Nung iniwan ko, after a few hours, tinawagan ako ng office mates ko, sabi niya baha na daw yung car. Inabot pa ng 3 araw bago niya nakuha mula sa parking at napalinis ang sasakyan. Nag-change oil kami 3 times. And then sabi nila sira na daw yung computer box ko, so I had to go to Quezon City para maghanap ng replacement. Hindi pa rin siya umandar ng tama, laging may palya, laging may problema. Umabot ng 2 linggo ang pagpapagawa sa sasakyan. Hanggang halos kapresyo na ng sasakyan ang nagastos sa pagpapagawa kaya naisipan niyang ibenta na lang. Makalipas ang ilang taon, naranasan niya muli ito sa bagyong Karina. Ayon sa car shop owner sa Quezon City, mahalagang alam ang gagawin kapag binaha ang sasakyan. Agad daw alisin sa pagkakalubog. Huwag din daw muna i-start ang engine. Pagkatapos, first, tatanggalin natin itong battery, yung positive at saka negative niya. Pag natanggal na natin to, hayaan lang muna natin to, and then ipapadrain natin yung engine oil, mga fluids, gasoline, para hindi masira yung sasakyan totally. Kailangan daw masiguro na hindi inabot ng tubig ang computer box. Kailangan po eksperto po ang mag-check ng computer box kasi it requires a special skill po. Paalala naman ng Automobile Association of the Philippines. Alamin kung magkano ang gagastusin sa pagpapagawa ng nalubog na sasakyan para makapagdesisyon kung sulit pa ito. Dapat makwento agad magkano ang halaga ng sasakyan kontra sa magkano ang gagastusin para ayusin.
Kasi kung wala namang halaga yung sasakyan at gagastos ka ng katapat ng halaga, bakit ka pa gagastos? You have to be practical eh. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napanatili ng bagyong Enteng ang lakas nito habang kumikilos sa West Philippine Sea. Huling namata ng sentro ng bagyo, 210 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. May taglay itong lakas ng hangin na 95 kilometers per hour, bugsong aabot ng 115 kilometers per hour malapit sa sentro. Patuloy itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Signal number 1 na lang ang nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at Abra. Dahil pa rin sa bagyong Enteng at Habagat, magiging maalon at delikado pa rin maglayag sa western at northern seaboards ng northern Luzon. Pinangangambahan ng mga magsasaka sa South Korea ang pagbabago sa kalidad at lasa ng kanilang sikat na dish na kimchi dahil sa climate change. Nararanasan nilang mainit na panahon kahit pataglamig na, kaya naapektuhan ang kalidad ng kanilang mga tanim na napa cabbage na main ingredient sa kimchi. Nabawasan rin daw ang dami ng mga naaani nilang repolyo. Pinag-aaralan na ng mga scientists kung paano ito masusolusyonan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.